Okay, at this time, Lay, puntahan naman natin ng shoe capital po ng Philippines, ang Marikina. Kumusta na kaya ngayon? Ang Marikina, sapagkat alam naman, isa yung Marikina sa mga binabantayan kapag mga matinding pagbaha. Nasa ating linyalay ang mayor ng Marikina City, si Mayor Maan Chudoro. Okay, Mayor, magandang morning. Welcome po sa Usapang Pagbabago. Siglan po ito at kasama ko po si Laila. Good morning, Mayor. Good morning po, Ma'am Laila at Sir Glenn. Good morning sa inyo. Mayor, kumusta na ho kayo? Mukhang namamaos na po kayo, Mayor. Medyo, oo nga eh. Buong gabi kasi nag-ikot tayo doon sa mga areas na nagkaroon ng street flooding at ganun din doon sa mga camps na binuksan natin. Pero sa ngayon, nasa 14.3 meters na ang ilog. Yes. So that is normal level. That's below the first warning natin. At nananatili ang ating mga bisita, ang ating mga evacuees sa ating mga evacuation centers. Total of 698 families ang nasa iba't ibang evacuation centers natin or 3,500 individuals. Mayor, sa tuwing umuulan, ganito ang sitwasyon sa Marikina, no? Lagi nating binabantayan itong Marikina River. May mga pinaplano ba tayo o balak na parang long-term solution na kapag umapaw ang Marikina River, magiging maayos pa rin ang mga lugar na naapektuhan ng nasabing river, Mayor? No. Ang totoo, itong nangyari sa amin kahapon. Opo. It wasn't really primarily because of the swelling of the river. Okay. Kasi yung ilog, kaya pa niya Kaya pa niyang mag-accommodate ng tubig, Okay. It reached a high of 16.9 meters. Ang nangyari kasi kahapon was, ang rainfall came from Rizal. So, dito siya sa may mga creeks namin at drainage dumaan. So, yung mga karatig lungsod namin where maraming amount of tubig ulan ang nakuha nila. Dire-diretso yung tubig na yun dito sa ating mga creeks. Tinignan ko kahapon yun Nandun yung stagnation ng water dahil hindi makalabas hanggang dito sa Marcos Highway. Kailangan na talaga nating matapos yung mga ginagawa pang malalaking drainage solution. Meron tayo dito sa Sulmulong Highway na ito yung pinuntahan ni Presidente nung na mga nakaraang taon tsaka ni Sec Vince na putol pa siya. Hindi pa siya na-i-connect dito sa may Balanti Creek. Yung Balanti Creek ang pinakamalaki naming or pinakamahaba naming creek dito sa Marikina that intersects all the barangays. Almost all the barangays. Kaya ang nangyari, kailangan pa namin matapos itong Sumulong Highway double barrel na drainage system para diretso na siya makalabas sa ilog. Ang nangyayari kasi, tatawid pa siya sa iba't ibang creek bago siya makarating sa ilog. Okay. So pag natapos namin itong malaking drainage system, actually this is DPWH funded, hindi na siya kailangan dumaan doon sa iba't ibang village. Okay. Kukunin niya na at least kalahati ng volume ng tubig na nanggagaling sa District 2 ng Marikina at maraming tubig na nanggagaling sa karatig lungsod namin sa Rizal. So iyon, pag naidiretso na para mag-shortcut siya papunta sa ilog, mababawasan ng malaki itong pagbaha, lalo na sa loob ng Marikina. Napansin namin kasi, hindi pa siya backflow from the river Ganun? Backflow from the creeks. From the creeks ang nangyari. So yung creek, Mayor, wala pa masyadong... pero meron yung creek, baka naman puro basura. From the river. Ano po? Mayor, baka yung creek naman puro basura. Hindi naman. So far kasi, in the past week, kakatapos lang natin, di ba? Halos 7 araw, 9 na araw tayo. Opo. Nakapag-linis na rin kami ng creeks. Okay. Nakita rin namin kahapon, hindi naman ganun kadami ang basurang naipon. Talagang nag-stagnate siya dahil punong-puno na rin yung sa bandang Marcos Highway and then pati yung creek na palabas papuntang Quezon City. Talagang puno na hindi na niya ma-accommodate yung ganun kadami. Oo. Parang malayo pa siya para makarating ng ilog.
So, hindi na nila maibato yung tubig. Oo. Kumbaga, dumadaan pa sa creek ang nangyayari ngayon. Yes. Oo nga, Kaya no. umaapaw ang tubig. So, yung binabanggit niyo po, Mayor, na nasimulan na ng DPWH po ba yun na tinignan ng ating kalihimatang presidente? Kailan po ba nasimulan ang proyektong yon? Yung matagal na rin yun, kasi malaki naman kasing project siya. Opo, opo. Talaga yan sa DPWH. By phase nila ginawa. Mhm. So, pinangako naman sa atin ng Pangulo at ni Sec Vince na this year, pagkatapos nitong kaputol ng may parang second phase yata, if I'm not mistaken, pag natapos ito, dudugtungan agad nila. And may nakalaan na daw silang pondo para dito. Yun talaga yung isa sa mga solusyon para Yes. ma-intercept namin Aha. yung tubig na nanggagaling sa Rizal and dito sa may pangalawang distrito ng Marikina. So at least, well-coordinated naman sa inyo ang ganitong proyekto sa inyong tanggapan, Mayor. Opo, kasi ito talaga yung pinush natin Aha. kay set na dapat sinimulan po mula ilog yan nangyari. Mula ilog papunta dito sa Balantic Creek. Ayun. Inuna namin yung palabas ng ilog para kahit hindi pa tapos yung hindi pa nare-reach yung ilog ay talagang mailabas na natin yung malaking volume. Kung mapapansin ng tao, Apo. hanggang doon sa area na meron ng double barrel na drainage system, hindi siya nagkaroon ng surface flooding whatsoever. Pero pagkaputol, yung hindi pa ginagawa, doon nagkaroon ng surface flooding. Okay. So doon sa creek, gaano ba kadami yung creek dyan sa inyong lugar Tsaka na ba- dinadaanan, Mayor? Marami. At Tsaka gano'ng kahaba po siya, to? Mhm. Dikit-dikit po talaga siya. Ang major creek namin dyan ay yung Balantic Creek talaga. Yan yung umiikot sa buong Marikina. Kahapon yun yung minamap out namin kung anong areas yung mabilis na nagkaroon ng baha. Talagang yung dikit sa creek. So hopefully, sana matapos ito, Mayor. Sana ngayong taon na para sa susunod na panahon ng tagulan, Oo, hindi na tama. natin maranasan ang ganitong problema ng Tama. taong bayan, Mayor. Tama po yan. Yun talaga yung pinupush natin na matapos na ngayong taon. Itong ongoing phase nila, according to DPWH, hanggang September. And then yung last phase, yung magdudugtong, yun sana yung matapos na talaga ngayong taon. Ayun. Okay. Oo.